nasa kalagitnaan pa rin kami ng pagbabiyahe. Saan mo ba talaga ako dadalhin? Wala sa sarili kong tanong ko at tumingin siya sa akin. Sa bahay ko. Agad na sagot niya at natigilan ako. Sa bahay mo? Sambit ko pa. Huwag kang matakot. Ligtas ka doon. Sambit niya at natahimik naman akong napasilip na lang sa may bintana. Sa bahay niya? Pero bakit? Bakit niya ako dadalhin doon? Dahil para magawa niya ulit yung bagay na gusto niyang gawin sa akin? Naramdaman ko naman ang paghawak niya sa kamay ko kahit nagmamaneho siya, kaya napatigil muli ako. Hindi mo na mararanasang magtrabaho sa 10 oras ng gabi. Hindi mo na kailangan sumayaw sa harap ng maraming tao para sa pera. Wala nang mga kapitbahay ang pag-uusapan ng buhay mo. Makakapanood ka ng kahit anong gusto mo sa TV, saka hindi mo na mararanasang maghirap pa. Sabi niya habang nakatingin sa daan, hanggang sa tumingin siya sa akin. Pangako, bibigyan kita ng buhay na pinapangarap mo at buhay na alam kong karapat-dapat para sa iyo. Sinsirong sabi niya at doon ko naramdaman ang pagkabog ng dibdib ko. Sino ka ba talaga? Dadaan naman tayo sa bahay mo bago tayo magtungo sa bahay ko. Dagdag niya pa at nakatingin lang ako sa kanya na hindi sumagot. Ilang minuto pa ang nakalipas nang marating namin ang lugar ko. Gusto mo ba ako na ang kukuha sa pusa mo? Dinig kong tanong niya pa sa akin pero umiling ako. Ako na. Sabi ko sa kabinuksan ng pinto. Lumabas na rin siya pero hinarap ko pa muna siya. Pwedeng maiwan ka na lang dito? Sabi ko, tiningnan niya muna ako bago tumango. O sige, hintayin kita ha. Sagot niya at nagbaba naman ako ng tingin. Saka tumalikot at nagsimula na maglakad patungo sa bahay. Pagpasok ko sa loob ay agad kong sinara ang pinto at napasandal pa ako. Ano ba tong ginagawa ko? Para ako nagsusunod-sunuran sa mga gusto niya. Agad pa ako nagtungo roon sa may kama para maupo at makapag-isip. Sino ka ba talagang tao ka? Bakit ganun na lang ang kalaki ang interest mo sa akin? Pakiramdam ko ay parang kilalang kilala niya ako. Pero wala naman akong idea sa kung sino siya. Sasama ba ako? Kahit ngayon lang ay pagkatiwalaan mo ko. Kahit ngayon lang ay pagkatiwalaan mo ko. Halos napaulit-ulit pa sa tenga ko yung sinabi niyang yun. Pagkakatiwalaan ko ba siya? Paano kung lokohin na naman niya ako? Saglit pa ako napaisip hanggang sa napabuntong hininga na naman ako. Ano ba tong ginagawa ko? Pero kapag sinubukan ko sumama sa kanya, may magbabago nga ba talaga sa buhay ko? O delikado ang kahihinatnan ko? Hindi ko alam. Medyo natatakot ako dahil hindi naman ako pwede magtiwala sa kung sinong tao lamang. Pero sige, susubukan ko. Kung muli man niya akong lokohin ay sinisiguro kong ito na ang huling pagkakataon na magtitiwala ako sa kagaya niya. Agad na akong tumayo at kinuha ang ilan sa mahalagang gamit ko at nilagay yon sa may bag ko at saka ako kinuha si Maya. Marami pa akong gamit na nandito kung tutuusin. Kung sakali mang magkamali ang pagsama ko ay babalik ako muli dito. Paglabas ko ng pinto ay nilak ko na ito at tanaw ko naman siya sa sasakyan. At naghihintay pa rin siya kaya napatingin ako rito. Hindi man kita kilala pero pagkakatiwalaan kitang muli. Dahil kahit ayaw ng isip ko, iba naman ang sigaw ng damdamin ko. Marahan ako naglakad papalapit sa kanya at nakangiti naman niya ako sinalubong at pinagbuksan ng pinto. Pagpasok ko sa loob ay nilapag ko naman ang pusa ko. Pasensya na kung natagalan ako ha. Sabi ko pa. Ayos lang, alam kong pinag-iisipan mo ng mabuti ang desisyon mo. Sagot niya at napabuntong hininga muna ako. Hindi ko alam kung ano man ang binabalak mo pero pinili ko pa rin pagkatiwalaan ka ha. Sana kahit yun man lang ay panghawakan mo. Sabi ko, dahil sinisiguro kong ito na ang huling pagkakataon na magtitiwala ako sa kanya. Thank you Maria. Maraming salamat sa pagtitiwala. Sagot lang niya at ngumiti sa akin.
Nagsimula na siyang magmaneho at napatingin na lang ako sa may labas ng bintana at napasandal sa may kinaupuan ko. Doon ko namalayan na sarili kong inaantok na. Hanggang sa hindi ko napansin na marahan ay pumikit na ang aking mata at doon na ako nakatulog. Marie, nandito na tayo. Dinig kong boses na gumigising sa akin, kaya marahan ako napadilat. At yung mukha ng lalaking ito ang bumungad sa akin. Marahan ako napatingin sa paligid at nagulat ako nang mapansing may malaking bahay akong nakita. Nasaan tayo? Tanong ko pa. Sa bahay ko. Sagot niya at mas sumilip pa ako sa may bintana at sobrang laki talaga ng bahay at napakaganda. Ha? Bahay mo to? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Oo, yan ang bahay ko. Sagot niya at saka siya lumabas at pinagbuksan ako ng pinto. Doon ay saka ako lumabas at binuhat ko rin ang aking pusa. Napatingin pa ako sa paligid at nagulat ako nang mapansing may swimming pool ang bahay. Ganito siya kayaman? Pero bakit naman niya ako dinala dito? Tara, pasok na tayo. Sabi niya sa akin at hinawakan pa ang aking kamay. Kaya wala sa sariling sumunod din ako sa kanya at saka nagtungo sa loob. Hindi ko maiwasang mapahanga sa bawat madapuan ng paningin ko dahil ngayon pa lang ako nakakita ng ganito. Ang ganda naman dito at hindi ko maitatanggi yun. Sandali, bakit mo ba ako dinala dito? Tanong ko pa sa kanya at nahinto kami sa paglalakad. Hindi ko akalain na sa ganitong lugar niya ako dadalhin. Kasi gusto ko itang kasama dito. Sagot niya sa akin at napatingin naman ako sa kanya nang may pagtataka. Gusto mong makasama ang tulad ko? Bakit? Gayong hindi mo naman ako kilala. Tanong ko dahil una sa lahat ay sa club naman kami nagkakilala. Pangalawa ay ilang beses pa lang kaming nagkita. At pangatlo ay hindi karapat-dapat ang taong tulad ko sa ganitong lugar. Hanggang sa ngumiti siya. Pwede mong iwanan muna si Maya dito para makapaglakad-lakad siya. Tingin ko ay maninibago siya dito. Sabi lang niya at napatingin ako sa pusa ko at marahan ko naman itong binaba. Halika, sabi niya habang nakahawak pa rin sa kamay ko at nagtungo kami sa may itaas. Itutuloy.